Tuklasin ang mga lihim ni Haring Solomon, ang pinakamatalinong hari ng Israel. Isang kwentong puno ng iskandalo, pagtataksil at kamanghamanghang karunungan na magpapabago ng iyong pananaw. Ano ang mga nakatagong katotohanan sa ilalim ng kanyang pamumuno? Alamin ang katotohanan na hindi mo inaasahan. Si Solomon ay anak ni Haring David at ni Bathsheba. Kilala si Haring David bilang isang makapangyarihang hari ng Israel na nagpasimula ng isang malakas at pinag-isang kaharian. Si Bathsheba naman ay naging asawa ni David matapos ang isang kontrobersyal na pangyayari kung saan ipinapatay ni David ang kanyang unang asawa, si Uriah, upang makuha siya. Bagamat nagmula sa isang magulong simula, si Solomon ay ipinanganak na may malaking kapalaran at itinadhana para sa malaking papel sa kasaysayan ng Israel. Naging hari si Solomon sa edad na 20 matapos ang kamatayan ng kanyang ama. Isa sa mga pinakatanyag na kwento tungkol sa kanyang karunungan ay ang kanyang panalangin sa Diyos. Ayon sa Biblia, nanaginip si Solomon kung saan nagpakita sa kanya ang Diyos at nagtanong kung ano ang kanyang hihilingin. Sa halip na humiling ng kayamanan o mahabang buhay, humiling siya ng karunungan upang maging mabuting pinuno. Tuwang-tuwa ang Diyos sa kanyang kahilingan, kaya't binigyan siya ng karunungan pati na rin ng kayamanan at kaluwalhatian na hindi pa nararanasan ng sinuman. Si Haring Solomon, kilala bilang isa sa pinakamatalinong hari ng Israel, ay nag-iwan ng malaking marka sa kasaysayan. Ang kanyang kaharian ay tinamasa ang yaman, kaalaman, at kapayapaan na hindi pa nararanasan noong kanyang panahon. Subalit, sa kabila ng kanyang reputasyon bilang isang marunong at makatarungan na hari, si Solomon ay may mga madilim na bahagi sa kanyang pamumuno na puno ng iskandalo at pagtataksil. Bilang isang tagapagsalaysay, akin itong ilalahad upang maipakita ang kabuuan ng kanyang kwento, kasama na ang kanyang mga kahinaan at pagkukulang. Isa sa mga pinakamalaking kontrobersya sa buhay ni Solomon ay ang kanyang pagmamahal sa maraming babae. Bagamat sa kultura ng kanyang panahon ay hindi bihira ang pagkakaroon ng maraming asawa, ang ginawa ni Solomon ay higit pa sa karaniwan. Nasa kanyang palasyo ang 700 asawa at 300 mga babae. Karamihan sa kanila ay mga prinsesa mula sa iba't ibang bansa na kanyang pinakasalan upang makipag-alyansa at palakasin ang kanyang kaharian. Ang mga babaeng ito ay nagdala ng iba't ibang relihiyon at Diyos-Diyosan sa Israel. Bagamat malinaw ang utos ng Diyos kay Solomon na huwag sumamba sa ibang mga Diyos, nadala siya ng kanyang mga asawa sa pagsamba sa mga ito. Ayon sa mga kasulatan, itinayo ni Solomon ang mga dambana para sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga asawa, tulad ni Astoret, ang diyosa ng mga Sidonio, at ni Milcom, ang diyos ng mga Amonita. Ang kanyang pagsuway sa Diyos sa aspetong ito ay nagdulot ng galit at parusa. Si Solomon ay kilala sa kanyang magarbong palasyo at sa pagtayo ng unang templo sa Jerusalem na itinuturing na isa sa mga pinakamahalagang istruktura sa kasaysayan ng Israel. Gayunpaman, ang pagtatayo ng mga magagarang gusali at istruktura na ito ay may malaking kapalit. Upang maisakatuparan ang kanyang mga proyekto, nagpataw siya ng mabibigat na buwis sa kanyang mga nasasakupan. Pinilit niyang magtrabaho ang libu-libong mga tao sa ilalim ng sapilitang paggawa na nagdulot ng labis na paghihirap at pagkagalit sa mga tao. Dahil dito, maraming mamamayan ang hindi nasiyahan at naghimagsik laban sa kanyang pamumuno. Ang kanyang mga proyekto, bagamat maganda at kahanga-hanga, ay naging sanhi ng kalungkutan at hirap ng mga Israelita. Sa halip na makita ang mga ito bilang simbolo ng kaunlaran at tagumpay, ang mga tao ay nagsimulang makita ang mga ito bilang mga monumento ng kanilang pagdurusa. Ang buhay sa korte ni Solomon ay puno ng intriga at pagtataksil. Ang kanyang mga anak ay nagkaroon ng mga alitan sa pamana at kapangyarihan. Si Adonijah, isa sa mga anak ni David, ay nag-alsa laban sa kanya at nagtangkang agawin ang trono. Gayon din, ang kanyang mga tagapayo at mga opisyal ay nagsimulang magtalo at magsalungatan sa kanilang mga adhikain. Ang kanyang tagapayo na si Jeroboam ay nagplano ng isang kudeta laban kay Solomon. Si Jeroboam, na isa sa mga pinuno ng sapilitang paggawa, ay nakakita ng pagkakataon sa galit at pagkadismaya ng mga tao.
Tumakas siya sa Ehipto at naghintay ng tamang oras upang bumalik at mag-alsa laban sa anak ni Solomon, si Rehoboam. Ang mga hidwaang ito ay nagdulot ng kahinaan sa kaharian at nagbigay daan sa paghahati ng Israel matapos ang kamatayan ni Solomon. Bagamat si Solomon ay kilala sa kanyang karunungan at husay sa pamumuno, hindi maitatangging ang kanyang paghahari ay puno rin ng karahasan at pagpatay. Upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan, ipinapatay niya ang ilang mga tao na itinuturing niyang banta sa kanyang trono. Kabilang dito ang kanyang kapatid na si Adonijah na nagtangkang agawin ang trono at si Joab, ang general ng kanyang ama na nagkaroon ng malaking impluensya sa hukbo. Hindi rin siya nagdalawang isip na parusahan ang sinumang hindi sumunod sa kanyang kagustuhan. Ang kanyang pamumuno ay naging mantsado ng dugo at takot na nagdulot ng takot at pag-aalinlangan sa kanyang mga nasasakupan. Bagamat siya ay isang marunong na hari, ang kanyang paraan ng pamumuno ay naging dahilan ng kanyang pagbagsak at pagkakawatak-watak ng kanyang kaharian. Sa huli, ang mga pagkakamali at kasalanan ni Solomon ay nagdulot ng pagbagsak ng kanyang kaharian. Ang kanyang mga pagsuway sa Diyos, ang kanyang pagmamalabis sa paggamit ng yaman at kapangyarihan, at ang kanyang mga intriga at karahasan ay nagbunga ng paghihirap at pagkakawatak-watak ng Israel. Matapos ang kanyang kamatayan, ang kaharian ay nahati sa dalawa, ang hilagang kaharian ng Israel at ang timog kaharian ng Huda. Si Rehoboam, ang kanyang anak, ay hindi nagawang panatilihin ang pagkakaisa ng kaharian. Dahil sa mabigat na buwis at sa pilitang paggawa na ipinataw ni Solomon, nag-alsa ang 10 tribo ng Israel laban kay Rehoboam at itinatag ang kanilang sariling kaharian. Ang natitirang 2 tribo ay nanatiling tapat kay Rehoboam at bumuo ng kaharian ng Huda. Ang kasaysayan ni Solomon ay isang halimbawa ng kung paano ang kapangyarihan at karunungan ay maaaring magdala ng tagumpay at kapahamakan. Ang kanyang mga nagawa sa pagtatayo ng templo at pagpapalakas ng kaharian ng Israel ay hindi matatawaran, ngunit ang kanyang mga pagkakamali at kasalanan ay nagdulot din ng malaking kapahamakan. Sa kabila ng kanyang karunungan, siya ay bumagsak sa mga tukso at kahinaan ng tao. Ang kwento ni Solomon ay nagsisilbing paalala sa lahat na ang tunay na kahusayan ng isang pinuno ay hindi lamang nasusukat sa kanyang mga nagawa, kundi sa kanyang kakayahan na mamuhay ng may integridad at pagsunod sa tamang landas. Ang kanyang buhay ay isang babala na ang kapangyarihan at karunungan ay maaaring magdala ng tagumpay, ngunit maaari rin itong magdala ng kapahamakan kung hindi gagamitin ng may wastong pagpapasya at moralidad. Sa pagtatapos ng kanyang kwento, makikita natin ang kabuuan ng tao sa likod ng korona. Si Solomon ay isang hari na puno ng karunungan, ngunit tulad ng lahat ng tao, siya rin ay may mga kahinaan at pagkukulang. Ang kanyang pamumuno ay isang kwento ng tagumpay at kapahamakan, ng karangyaan at kahinaan, na patuloy na nagbibigay ng aral sa mga susunod na henerasyon. Ang paghahanap ni Solomon ng kahulugan bilang isang hari na kilala sa kanyang karunungan, si Solomon ay nagtangka rin na hanapin ang tunay na kahulugan ng buhay. Ito ay malinaw na naipapakita sa kanyang mga isinulat tulad ng Aklat ng Mga Ngaral. Sa aklat na ito, ipinahayag ni Solomon ang kanyang pagkadismaya sa mga material na bagay at temporal na kasiyahan. Bagamat tinamasan niya ang lahat ng luho at yaman na maaaring makuha ng isang tao, natuklasan niyang ang mga ito ay walang tunay na kahulugan. Sa kanyang pagsusulat, madalas niyang binanggit ang salitang vanity o walang kabuluhan na nagsasaad ng kanyang pananaw na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay pansamantala at walang halaga sa bandang huli. Ang kanyang mga salita sa mga ngaral ay nagiging malalim na pagmumuni-muni tungkol sa buhay, kamatayan, at ang kahalagahan ng pananampalataya sa Diyos. Ayon kay Solomon, ang tunay na kasiyahan at kahulugan ay matatagpuan lamang sa paggalang at pagsunod sa Diyos. Sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, si Solomon ay nag-ambag ng malaki sa pag-unlad ng kaalaman at kultura ng Hebreo. Ang kanyang mga sulat, kasama ang mga kawikaan at ang awit ni Solomon, ay nagsilbing mahalagang bahagi ng literaturang biblikal. Ang mga kawikaan ay koleksyon ng mga kasabihan at aral na nagbibigay gabay sa moral at etikal na pamumuhay. Ang awit ni Solomon naman ay isang tula ng pag-ibig na nagpapakita ng kahalagahan
ng romantikong pag-ibig sa pagitan ng mag-asawa. Sa pamamagitan ng mga akdang ito, naipamana ni Solomon ang kanyang karunungan sa mga susunod na henerasyon. Ang mga ito ay naging gabay sa pamumuhay at naging bahagi ng panitikan at katuruan ng mga Hudyo at Kristiyano. Ang kanyang mga isinulat ay patuloy na pinag-aaralan at pinapahalagahan hanggang sa kasalukuyan, nagpapakita ng kanyang impluensya sa larangan ng relihiyon at edukasyon. Ang kamatayan ni Solomon ay nagmarka ng pagtatapos ng isang panahon ng kasaganaan at kapayapaan sa Israel. Sa kanyang pagpanaw, nagkaroon ng matinding alitan at tunggalian sa kanyang kaharian. Ang kanyang anak na si Rehoboam ay hindi nagtaglay ng parehong karunungan at kahusayan sa pamumuno. Ang kanyang desisyon na taasan pa ang buwis at magpatuloy sa sapilitang paggawa ay nagdulot ng malaking galit sa mga tao. Dahil dito, naghimagsik ang 10 tribo ng Israel at nagtatag ng kanilang sariling kaharian sa ilalim ng pamumuno ni Jeroboam. Ang 2 natitirang tribo lamang, ang Juda at Benjamin, ang nanatiling tapat kay Rehoboam. Ang paghahati ng kaharian ay nagdulot ng kahinaan at mas lalong nagpahirap sa mga Israelita. Ang buhay ni Solomon ay nagbibigay ng mahalagang aral sa atin. Bilang isang pinuno, siya ay nagtaglay ng hindi pangkaraniwang karunungan at nagawa niyang palakasin at payamanin ang kanyang kaharian. Subalit ang kanyang mga kahinaan at pagsuway sa Diyos ay nagdulot ng kanyang pagbagsak at pagkawasak ng kanyang kaharian. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na ang kapangyarihan at yaman ay hindi sapat upang magdala ng tunay na kasiyahan at tagumpay. Ang moralidad, pagsunod sa Diyos at paggalang sa kapwa-tao ay mahalagang sangkap ng isang matagumpay at makabuluhang buhay. Si Solomon, sa kabila ng kanyang karunungan, ay nabigong ipamuhay ang mga prinsipyong ito sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Ang pamana ni Solomon ay isang halo ng karunungan at babala. Ang kanyang mga sinulat at ang kanyang mga nagawa ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at aral sa mga tao. Ang kanyang buhay ay nagsisilbing paalala na kahit ang pinakamatalino at pinakamakapangyarihan ay may mga kahinaan at na ang tunay na kahulugan ng buhay ay matatagpuan lamang sa pagsunod sa Diyos at sa pagsisilbi sa kapwa. Sa huli, ang kwento ni Solomon ay hindi lamang tungkol sa kanyang mga tagumpay at pagkatalo bilang hari, kundi pati na rin sa kanyang personal na paglalakbay ng pananampalataya at paghahanap ng kahulugan. Sa pamamagitan ng kanyang mga karanasan, ipinakita niya sa atin ang kahalagahan ng pagninilay-nilay at ang pag-unawa sa sarili. Ang kanyang buhay ay isang testamento sa komplikadong kalikasan ng tao, kung saan ang karunungan at kahinaan ay maaaring magtaglay sa iisang individual. Sa kanyang kwento, natutunan natin ang halaga ng pagpapakumbaba at ang patuloy na pagsisikap na mapabuti ang sarili sa kabila ng mga tagumpay at pagkakamali. Bagamat si Solomon ay isang hari na may maraming kapintasan, ang kanyang pamana ay mananatiling mahalaga sa kasaysayan at kultura ng sangkatauhan. Ang kanyang mga aral at karanasan ay patuloy na nagbibigay gabay at inspirasyon, nagmumula sa isang panahon ng kaharian at mga templo, patungo sa mga modernong henerasyon na patuloy na naghahanap ng kahulugan sa kanilang sariling mga buhay. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na karunungan ay hindi lamang nasusukat sa kaalaman, kundi sa kakayahang mamuhay ng may katapatan, pananampalataya at pag-ibig sa kapwa. Habang patuloy na namumuno si Solomon, lalo pang lumalim ang kanyang paglayo mula sa mga kautusan ng Diyos. Ang kanyang pagpapatayo ng mga dambana para sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga asawa ay nagdulot ng galit ng Diyos. Bilang tugon, ipinahayag ng Diyos na ang kaharian ay hahatiin pagkatapos ng kamatayan ni Solomon at ang bahagi lamang ni Juda ang mananatili sa kanyang angkan bilang tanda ng paggalang kay David, ang ama ni Solomon. Ang propetang si Ahiyas ay nagpakita kay Jeroboam, isang opisyal ni Solomon, at sinabi sa kanya na siya ang magiging hari ng 10 tribo ng Israel. Ang propesiya ni Ahiyas ay nagbigay daan sa isang bagong kabanata sa kasaysayan ng Israel, ang pagkakawatak-watak ng kaharian pagkatapos ng kamatayan ni Solomon. Habang papalapit ang pagtatapos ng kanyang pamumuno, si Solomon ay patuloy na nagkakaroon ng mga proyekto at pagpapalawak ng kanyang kaharian. Gayunpaman, ang kanyang paglayo sa mga kautusan ng Diyos ay nagdulot ng maraming problema.
Ang kanyang kaharian ay nagkaroon ng alitan, intriga at pag-aalsa mula sa loob at labas. Ang kanyang pamumuno na nagsimula sa isang matibay at pinag-isang kaharian ay natapos sa isang kahinaan at pagkawatak-watak. Sa pagtingin sa kabuuan ng buhay ni Solomon, makikita natin ang isang komplikadong karakter na puno ng kontradiksyon. Siya ay isang hari na pinagpala ng Diyos ng di karaniwang karunungan, kayamanan at kapangyarihan. Ang kanyang mga nagawa tulad ng pagtatayo ng templo sa Jerusalem at ang pagpapalakas ng ekonomiya ng Israel ay mga tagumpay na nagbigay daan sa isang panahon ng kasaganaan. Ngunit sa kabila ng kanyang karunungan, si Solomon ay nahulog sa mga tukso at kahinaan. Ang kanyang pagmamahal sa mga banyagang babae at ang kanyang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay naging sanhi ng kanyang pagkakahiwalay sa Diyos. Ang kanyang mga desisyon, lalo na sa pagpataw ng mabibigat na buwis at sa pilitang paggawa, ay nagdulot ng pagdurusa sa kanyang mga nasasakupan at nagbunga ng pag-aalsa at pagkakawatak-watak ng kaharian. Ang pamana ni Solomon ay isang halo ng dakilang karunungan at malalim na pagkakamali. Sa isang banda, ang kanyang mga isinulat tulad ng mga kawikaan, mga ngaral at awit ni Solomon ay nagbibigay inspirasyon at gabay sa moral at espiritual na pamumuhay. Ang kanyang kontribusyon sa literaturang biblikal ay hindi matatawaran at patuloy na pinahahalagahan hanggang sa kasalukuyan. Sa kabilang banda, ang kanyang mga pagkakamali at pagsuway sa Diyos ay nagbibigay ng babala sa lahat ng mga pinuno at tagasunod ng pananampalataya. Ang kanyang buhay ay isang paalala na ang kapangyarihan at karunungan ay maaaring magdala ng tagumpay, ngunit maaari rin itong magdala ng kapahamakan kung hindi gagamitin ng may wastong pagpapasya at moralidad. Sa huli, si Solomon ay hindi nabuhay ng mabuti sa kabuuan ng kanyang pamumuno. Bagamat siya ay nagtaglay ng hindi pangkaraniwang karunungan at nagawa niyang palakasin ang kanyang kaharian, ang kanyang mga pagkukulang at pagsuway sa Diyos ay nagdulot ng kanyang pagbagsak. Ang kanyang buhay ay isang halimbawa ng kahalagahan ng pagsunod sa Diyos at ng pamumuhay ng may integridad at moralidad. Ang kwento ni Solomon ay nananatiling isang mahalagang aral para sa lahat ng tao. Ito ay nagpapakita na ang tunay na kahusayan at tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga material na bagay at temporal na kasiyahan, kundi sa kakayahang mamuhay ng may katapatan, pananampalataya, at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao. Sa pagninilay sa kanyang buhay, natutunan natin na ang tunay na karunungan ay matatagpuan lamang sa pagsunod sa mga turo ng Diyos at sa pag-alalay sa ating kapwa sa kanilang paglalakbay sa buhay. Salamat sa pagiging bahagi ng paglantad sa mga lihim ni Haring Solomon. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala na kahit gaano pa katalino, hindi maiiwasang magkaroon ng mga pagkukulang. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kapanapanabik na mga kwento ng kasaysayan at karunungan.